Sa bahaging ito, tayo ay tutungo na sa isa sa mga mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. Isang karangalan ang mapakinggan ang kanyang mensahe at inspirasyon para sa ating mga nagtapos na mga mag-aaral. Inaanyayahan ng pangalawang Pangulong Pang-Akademiko, Professor Ederson D.T. Tapia, DPA, PhD, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita sa palatuntunang ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ikinararangal kong ipakilala ang ating panauhing pagdangal at tagapagsalita sa pagtatapos ngayong hapon na ito. Si Reverendo Padre Francis Vincent Oliva Gustilo, SDB, ay nagtamo ng Doctorate in Sacred Theology na may espesyalisasyon sa Salesian Spirituality mula sa Pontifical Salesian University sa Roma, Italia noong 1989. Dati siyang nagsilbi bilang Provincial Superior ng Philippine North Province ng Salesians of Don Bosco at naging kasapi ng International Theological Commission sa ikawalong quinquennium nito. Sa kasalukuyan, siya ang Pangulo at Residenteng Propesor ng Don Bosco School of Theology. Gampanin niya rin ang pagiging Executive Secretary ng Commission on Doctrine and Faith ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Bilang masigasig na tagapagsulong ng Laudato Si, si Father Francis ay nangunguna sa pagpapalaganap ng ekolohikal na pagbabalik loob sa larangan ng teleolohikal na edukasyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang paaralang teolohiya ng Don Bosco ay kinikilala bilang sentro ng paghubog ukol sa ekolohiya at kalikasan na pinasimulan sa pamamagitan ng Laudato Si Certified Environmental Trainer Course. Aktibo rin siyang lumahok at nanguna sa iba't ibang pambansa at pandaigdigang komperensya ukol sa ekolohiya at walang patid sa pagtataguyod ng integrasyon ng pananampalataya, agham at pangangalaga sa ating iisang tahanan. Mga kasama, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Father Francis O. Gustilo, SDB. Magsiupo po ang lahat. Isa pong napakalaking karangalan, Presidente Elixir Ramos, at kasama na rin natin ang ating Vice Mayor na si Kid Peña, na ako'y kasama sa inyong mga dean, mga dekano at mga profesor, at kasama ng inyong mga magulang na maging tuwan-tuwa sa hapon na ito. Sapagkat ang tawag po sa atin ay pagtatapos. 20 at 25. At ito po ay isang karangalan sa inyo, mga nagtatapos, kasi ang tawag po dito ay Jubilee. Jubileo po ng pag-asa of hope. Hindi po Jollibee. Jubilee po. Pag-asa. Madalas, ang alam natin sa salitang pag-asa ay tungkol sa kalikasan. Hindi po siya weather lang. Isang bagay po na makinig sa sinasabing report ng ating pag-asa kasi mahalaga po yon sa inyong pag-aaral, pagpunta dito sa Universidad ng Makati, sapagkat ang saya sa inyo pag sinabi ng pag-asa, suspendido lahat ng pag-aaral kasi may bagyo. Pero isipin ninyo po na ilang beses noong nakaraang taon na suspendido ang pag-aaral
minsan pa maging sa mga tanggapan ng ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno kasi hindi dahil sa ulan o unos, kundi dahil sa init. Saan ka nakaranas? Ako po'y magse-72 na at gumraduate ako sa aking doctorate, 89 pa. Saan ka nakarinig na pinag-uusapan na walang pasok kasi mainit o sobrang init? Bigyan ko po kayo ng konting datos kasi ang aming Certified Environmental Trainers course ay patungkol po sa datos ng siyensya sa agham tungkol sa ekolohiya, tungkol sa ating kalikasan. Isang datos po. Pag tinanong nyo, ilan ang bituin, ilan po ang stars sa loob ng ating tinatawag na Milky Way, galaxy sa Ingles. Ilan po ang bituin, stars, planets? Ilan? 250 billion. Billion po. 250 billion stars in our Milky Way galaxy. Imagine. Nabibilang dyan ang planeta natin, ang ating Earth planet, nabibilang po tayo dyan sa 250 billion na stars. Alam nyo ba ilan ang galaxy? So sa isang galaxy, 250 billion stars. Alam nyo ang datos? 2 trillion galaxies sa buong universe. Ang tawag na nila ngayon ay multiverse. Kasi baka hindi lang isang universe. Baka iba't ibang universe. I-google nyo lang po si Carl Sagan, the pale blue dot. Sapagkat nagkataon po na for the first time nakita natin ang ating Earth planet mula sa buwan. 1967 or 68. Meron pong nakuhang litrato ang ating Earth mula sa moon. First time. Nakita natin sa labas ng ating mundo. Dahil kasi nagpadala ng spaceship, ang tawag doon ay Apollo Project. Pero sa tagal ng panahon, nakapagpalipad ng Edward Hubble. Hindi po naghahabol. Hubble, H-U-B-B-L-E. Pero pinuntahan niya po ang iba't iba ng mga planeta, maging Mars, maging Jupiter, at tinignan niya ang bayan natin, ang mundo nating Earth. Sabi ni Carl Sagan. Di ba? Pag nakita mo tayo, pale blue dot. Tuldok. Ang tawag ngayon, pixel. Isang napakaliit na pixel sa kalawakan po ng ating universe. Pero mayroon po ngayong James Webb na spacecraft. At tuloy-tuloy ang kanyang pagpunta sa lawak ng ating universe. Hindi na po tayo makita. Hindi na tayo ma-identify. Pero, sa tagal-tagal po, halos itong project ng National Aeronautic Science ng Amerika, NASA, higit kumulang na ng mga 50 years, 1965 ang simula nila.
Nabigla sila sa Russia. Alam niyo po ba, 60 years ago, alam niyo po ba, hanggang ngayon, sa kahit anong pagsasaliksik, maging si Elon Musk, wala po silang natagpuan ni isang bituin, planeta na may buhay kagaya natin. Tayo lang po ang lugar sa buong 2 trillion galaxies with 250 billion stars. Tayo lang po ang may buhay. Tayo lang po ang may mga taong nakakapag-aral, nagiging mas matalino. Tayo lang po ang nakakaunawa. Tayo lang po ang marunong mangalakal. Pwede po tayong mag-organize. Pwede po tayong mga siwa. Pwede rin po tayong gumawa. Magproduksyon. Pero sa kabila ng ito, may nangyayari din sa atin. Sa aking ka-age, parang wala po dito. Sorry, ako yata ang pinakamatanda. Vice Mayor Kid, ilang taon ka na? 54. Eh bakit ka nasa mid? 54? Kami po, baby boomers. Kami po nagsira ng mundong ito. Sinira po ng aking henerasyon. Simula, lalo na, pagkatapos ng Gera Mundial, naglagay ng napakaraming industriya. Hindi lang sa Amerika. Kahit natalo ang Germany at Japan, namumuno hanggang ngayon sa developed countries. Pero lalo na ang China, ang India. At dahil sa kanilang produksyon ng marami-maraming bagay, maging kotse, maging eroplano, maging missiles, maging tangke, maging mga, Navy boat, Coast Guard boat, na nagbanggaan sa West Philippine Sea. Di ba? Viral yan. Ang aming henerasyon po, mapagsamsam. Gusto namin, sige pa, sige pa. To the point na baka ang henerasyon namin walang gustong iwan sa inyo. Bahala na kayo. Mag-agawan na kayo. Sapagkat kami, 9 na bansa lang ang may-ari ng 80% ng resources ng mundo. 9 na bansa. G9. At sa Pilipinas, 15 pamilya lang po ang may-ari ng 85% ng ating resources. Gusto niyo magbilang? Ipangalan ba natin? Simula kay Villar? Mga Peña? Hindi yata. Wala ata eh. Wala sa atin ang may-ari na pwedeng magmaneobra. 15 pamilya lang po ang may pag-aari ng ating resources sa Pilipinas. Hindi po ang mga Cayetano. Hindi po ang mga Duterte. Hindi po ang mga Marcos. Kaya sila nagpupolitika eh. Yung mga mayaman, hindi nagpupolitika. Mauubos ang pera. Ramon Ang, Ricky Rason, Villar, Ayala, at lahat na. Mga mga Kukongwei, at lahat yan. Hindi natin mabilang yung 15 eh. Pwede ba yan ipagpatuloy? Kaya ba kayo nag-aral? Kaya ba kayo nagtatapos?
Kasi walang kakainin ang inyong magiging anak. Alam niyo ibig sabihin sa English ng sustainable development? Sustainable, ha? Development, mahalaga yan. We have to progress. We have to develop. Pero sustainable, ano ibig sabihin nun? Na pwede akong makakain, makatulog, pwede ako magkaroon ng damit, I can satisfy my needs, yung aking pangailangan. But, mahalaga to, without compromising the needs of the next generation. Na hindi mauubusan ang mga kabataan. Alam niyo, mga kapatid, kahit nakagraduate na kayo, wala pa kayong kaya. Wala pa kayong trabaho. Nakadepende pa kayo sa kayo tutulog. Kahit si summa cum laude, sa katutulog. Sa bahay pa rin ang iyong magulang. Sa kakakain. Nakita ko rito, karamihan ng mga magulang, yan kayo dapat i-congratulate. Hindi kayo lahat nakaakyat sa entablado, pero kayo po, marahil ilan sa inyo, ay hindi man nakaakyat ng entablado. Hindi kayo nakagraduate. Nanay ko, hanggang second year high school lang. Tapos, naging mananahi na lang. Lola ko, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Sa aking pamilya, ako yung first generation, kasama ng kuya ko, nakagraduate. Ilan siguro dito sa inyo, ganun na rin. Kayo ang unang nakagraduate. Sasamsamin nyo ba? Dahil sa inyong talino, ang ating kapaligiran. Huwag sana. Huwag sana. Ano nangyari sa ganid, sa pagsamsam ng kayamanan na para sa lahat, common home? Alam nyo, uminit ng uminit. Ang galing sa Marriott Hotel. Lampas tayo ng 1,400. Malamig pa rin. Siguro paglabas natin dito, huwag ka magtotoga sa labas. Ang init niyan. May damit ka na sa loob, may damit ka pa sa labas. Naglagay ka pa nito. Di ba ang init yan? Alam nyo, since 1850 nagsimula ang industriya sa mundo, tumaas ang ating init sa buong mundo ng 1.56 degrees Celsius. Father, 1.56 lang. Ay, sinabi sa Paris Agreement, huwag natin paabutin sa 2 degrees. Ha? 2 degrees? 0.44 degrees lang. Ang itataas, bakit? Yan ang tanong ko sa mga radtech at nurses dito. Kunyari, ang body temperature mo, ha? Ang katawan mo, 36 degrees ang temperature. Okay ka ba? Nako, hindi kayo marunong ng inyong ano. May lagnat ka ba at 36 degrees? Wala. Di ba? Kumuha ka ng temperature, 36. Pwede kang tumakbo, kamukha ni Prof. X. Napakabata, nagbabasketball pa. Di ba? Pero pag umabot ang iyong temperature ng 37.5, okay ka pa? Oo. Pero 37.6, may sinat na. O yan ha, 36, 37.6, 1.56 degrees since 1850. Hindi uminit ang ating katawan. Uminit ang ating kapaligiran. May lagnat ang ating kalikasan. Kaya nga mainit eh. May lagnat. Pag ang iyong temperature, 38 plus 0.44, ala, hindi lang paracetamol.
Hindi lang gamot. Baka pumunta ka pa sa ospital kasi baka mag-39. 39, 40. Delirio ka. O sige, wag nating isipin ang ating kalikasan, mga kabataan. Tayo mga profesor dito, nakakamukha ni Profesor Presidente X. Gen X siya, kaya X nga eh. Gen X. Kamukha ni Vice Mayor Kid Peña, Gen X kayo. Sige, wag niyong isipin. Wag nating isipin. Mahirap huminga. 2030, 2025, 5 years. Ang prediction, baka umabot ng 2. 5 years. Wala ka pang anak. Ano kaya ang inyong apo? Father Valedictorian. Di ba ang tawagin mo sa sarili mo? Father Valedictorian. Ano ba? Ano inyong medalya? Ano ang inyong naisip, pinag-aralan kung hindi tayo magtutulungan dito? So ilalabas ko ng konti, 3 lang na slides na pinrepare ko kung lalabas dyan. Andyan ba? Lalabas ba yung aking nilagay na slides? Wala. Ayun. Sinag. Hindi po sinangag. Sinag. Ano nakikita niyong bata? Down syndrome. Ang Down syndrome na bata, mas mayaman kesa sa atin. Lahat po tayo, 46 chromosomes. Tama po ba? Ang mga lalaki, 45 lang ang X. Kamukha ni X Ramos, pero meron tayong Y. Bakit kaya Y? I don't know why. Lahat ng babae, 46X. Siya, 47. Mas mayaman yung batang yan sa chromosome. Eh, bakit ganyan? Ba't ang saya niya? Next slide. May kaibigan siya na hindi siya minaliit. Hindi siya minaliit. Kasi, pag nagtatakbuhan sila, itong batang itong nasa gitna, nadadapa una ang mukha. Dahil nga, meron siyang special situation. He's a special child. At palagi pag naglalaro sila, nadadapa siya. So, ba't siya masayang-masaya? Next slide. Lahat ng kanyang kaibigan, siya is being carried because he struggles. Will be back to class after recess, and they call him Kings. Ang tawag sa niya, hari. Kings don't walk. So, kukunin siya. Ang next slide, yan siya. Then you're the next slide. Hello? Yan. Angat siya. Kinakarga ang kanyang kaibigan na may kapansanan. Hindi siya iniiwan. Kaya nga, ang sinag ng pangarap, tema ng inyong graduation na pagtatapos na to, ay hindi tungkol sa pag-angat ng sarili. Magtulungan tayo, iangat natin ang ating mundo. Itaas natin ang nakadapa nating kalikasan. Nakadalasan, marahil iba sa inyo ay binabaha. Pakitaas nga dito sa mga profesor, ilan sa inyong bahay ang binabaha? Taas ang kamay. Pinapasok ng tubig sa loob. Ako hindi rin. Mayaman tayo. Mayaman kami. Hindi kami pinapasok ng baha eh.
Sino sa inyong mga magulang, pamilya, inaabot ng baha? Taas nyo nga. Isa lang. Ang yaman pala ng mga estudyante dito. Taas nyo po, huwag kayo mahiya. Wala. Wow, taga Guadalupe kayo lahat. Nasa taas kayo ng bundok. The cry of the earth is the cry of the poor. Alam nyo, ang daming pamilya sa Bulacan, lumikas na. Sapagat ang kanilang bahay, sabi nila, go Bulacan, ibaliktad nyo. Go Bulacan, nakalubog. Saan ka pupunta kung magbabangka ka araw-araw? Papuntang bahay mo. Mga kapatid, ang laki po ng ating gagawin. At ako'y pasalamat, inimbitahan ako ni Professor Ramos, ni Presidente X, na pumunta dito sa inyo kasi alam ko sa kanyang 10-point agenda, number 4, ang ecology. Kayo po ang magiging unang Laudato Si local university of the Philippines and hopefully of the world. Yeah. Sabi sa akin ni Professor X, 25% na po. Paangat na kayo. At in 2 years, Laudato Si accredited kayo. Tinatry po namin yan. Lahat po ng 3 building namin, solar. Ang 2 kotse namin, electric vehicle. Isa, BYD, isa, NWOW. Yung pwedeng umikot sa village ng better living, NWOW. Yung kumukuha ng professor, BYD. 20,000 kilometers, 1 school year. Alam niyo ba na 9 kilometers per liter? We save 2,300 liters, 144,000 pesos. Siyempre, maliit yan. Maliit yan sa pera ng UMAC. Pero sa amin, napakalaki yan. 12,000 a month. Pero dahil kasi may solar kami, minus 40,000 sa electricity. O saan ka? Meron kang over $1,000 a month. $12,000 a year. Nearly 600,000 pesos. Ang nasa-save namin, renewable energy. Ngayon, naglagay kami, rainwater conservation. Pag umuulan, baksak sa mga basyo. 30,000 liters po ang aming basyo. 31 cubic meter. Just imagine, 30 beses na kami nakapagpapasok ng tubig sa aming mga tangke. 1 million liters na po ang dahil sa ulan na yan. Filtered yan. So, malapit na kami. Meron kaming hydroponics, meron kaming segregation, organic fertilizer dahil sa composting, at biochar. Biochar po, ihalo mo ang biochar powder, 1 kilo, sa 4 liters of white paint, and i-extend mo ng 1 liter of water. Yan po ang formula, napakasimple. Lagay niyo po sa inyong bubong, 2 degrees less sa loob ng bahay. Oh, kita nyo? Huwag na kayo matakot sa 2 degrees sa labas. Sa loob ng bahay, 2 degrees less Celsius. Dahil sa biochar paint. Pero paglabas mo, mainit pa rin. Pero just imagine sa mahirap, walang kesame. Gaano kainit sa mas mahirap sa inyo? Makakapag-aral ba sa gabi kung ang init-init sa loob ng bahay? Tinatapos ko po na, mga kapatid, hindi ba kayo gumraduate? Ang graduation, aakyat kayo dito sa entablado. You stepped higher, 1 grade, 1 gradus, 1 other grade.
Umangat po kayo sa napakaraming mga Pilipino na hindi makapagtapos ng kolehiyo. Umangat kayo para tulungan nyo lahat ng hindi pa makaangat sa buhay. Iangat natin sa kahirapan, sa kalusugan. Kasi magtutulong-tulong tayo sa pag-angat ng kalikasan. Salamat po. Isang karangalan ang mapakinggan, ang mga kaalaman at inspirasyon mula sa ating tagapagsalita. Muli, isang mas masigabong palakpakan para sa ating panauhing pandangal, Reverendo Padre Francis Augustilo, SDB. At upang ihayag ang taos-pusong pasasalamat, magbigay tayo ng ilang sandali upang ihandog ang plake ng pagpapahalaga bilang tagapagsalita sa pagtatapos ngayong taong ito. Inaanyayahan ko ang mga opisyal ng ating universidad, kasama ang konsehal ng unang distrito, kagalang-galang Marie Aletea Kasay Uy, at ang ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Romulo Kid Peña Jr., upang samahan kami na ipagkaloob ang plake ng ating mahusay na tagapagsalita at panauhing pandangal. Ang plake ng pagkilala ay iginawad kay Reverendo Padre Francis Augustilo, SDB, sa pagtatapos ng 20 at 25 ng Universidad ng Makati na may temang Sinag ng Pangarap, Pagbangon, Pagtuklas at Pagliwanag, na nilagdaan ng Pangulo ng Universidad, Professor Elixir C. Ramos, PhD, CESE.